Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1311 hanggang Kabanata 1320. Kabanata 1311. Punong-puno ng mga insekto ang Moving Star Shelter. Sinalakay at napaligiran ito ng isang dagat ng mga insekto. May mga ladybug sa lupa, parang mga tangke para sa mga sundalong nagtatago, at malalaking lumilipad na centipede na nakalutang at nakaharang sa kalangitan. Iba't ibang uri ng nakal-alasong insekto, na may iba't ibang laki, sukat, at kapangyarihan, ay nagmumula sa lahat ng panig. Kung may isang bagay na pare-pareho sa kanila, ito ay ang bawat isa sa kanila ay isang makapangyarihang nilalang nakakailanganin ng higit sa ilang hampas ng pamalo para mapabagsak. Nakikipaglaban ang hari ng tuyong buto, hari ng Qingjun, at asul na dinosaur sa mga halimaw. Matapang nilang ipinagtatanggol ang shelter. Sa kasamaang palad, marami sa mga gusaling nasa paligid ng Moving Star Shelter ay nag-iba at nasira. Si Moment Queen ay nakikipaglaban sa isang kabalyero na nakasakay sa isa sa mga insekto sa kalangitan. At habang nakikipaglaban siya, nakikipaglaban din ang isang kidlat na Zorro na may 10 dekuryenteng buntot. Ang balahibo na nilalang na ito ay nakikipaglaban sa isang Emperor Spirit. Nakikipaglaban ang lila na emperador sa isang asul na centipede, at nag-iiwan siya ng mga duguan na landas sa kalangitan habang sinasaktan niya ang kanyang kalaban. Tumangala si Moment Queen mula sa kanyang kinaroroonan, at nakita niya ang isang emperador na nakasuot ng nakabaluti na kagamitan na gawa sa kaitan. Tumingin siya sa kaguluhan na nagaganap sa ibaba at ngumiti ng masama. May isang ginto, humanoid na super nilalang na nakatayo sa tabi niya. The asterisk meet, bulalas ni Moment Queen. Dumating ang emperador ng demonyong tasa sa shelter kasama ang 4 pang karagdagang Emperor Spirit, bawat isa ay may 10 gene lock na bukas. Ang mga nilalang na kasama nila ay hindi rin basta-basta, makapangyarihan din sila. Ang pilak na Zorro at ang lila na emperador ay nakakapaglaban at nakakapag-abala sa bawat emperador. Ngunit hindi pa nakikilahok sa labanan ang demonyong tasa at ang galit na ginto na general. Parang sila ang nag-uutos sa pag-atake, nanunood lang sila at nagtatamasa sa kaguluhan sa ibaba. Si Moment Queen ay nasa gitna ng labanan laban sa dalawang super nilalang na parehong may 9 na gene lock na bukas. Ang nakasakay ay tinawag na Bug Knight, at ang super nilalang na kanyang sinasakyan ay tinawag na Toxic Bug. Halos masakal ng mga nakal-alasong insekto ang kalangitan dahil sa dami nila, at ang mga ito ay napakalap, parang isang lambat na nakabalot sa buong shelter at sa paligid nito. Ang mga nakatira sa shelter ay napipilitang lumaban para sa kanilang buhay, kung gusto man nila o hindi. Lahat ng nakatira maliban sa pilak na Zorro at lila na emperador. Kung mas lumala ang mga bagay at kailangan nilang tumakas o mamatay, dalawa lang ang malamang na makatakas. Umaasa lang si Moment Queen na sisigot si Hansen sa kanyang tawag at babalik agad, ngunit dahil sa bilis ng pagkasira ng mga bagay at sa layo ng paglalakbay ng kanyang Panginoon, naniniwala siyang mamamatay siya kasama ang iba kapag sa wakas ay nakabalik na siya. Si Snowball, syempre, ay nagtatago habang nangyayari ang lahat ng ito. Ginagawa ng asul na dinosaur ang lahat ng makakaya nito para labanan ang nakakasakit na kapangyarihan ng 3 super nilalang na ginawa itong target. Mahina pa rin si Baby Ghost, sa kabila ng oras na lumipas mula nang siya ay magdusa, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kasalukuyan ay hinahabol siya ng isang ahas na super nilalang na may 9 na gene lock na bukas. Si Holy Rhino ang nag-iisang pag-asa para sa mga pagod na mandirigma na ginagawa ang lahat ng makakaya nila para ipagtanggol ang shelter. Paulit-ulit niyang ipinakikita ang kanyang mga pagpapagaling sa buong labanan, ginagawa ang lahat ng makakaya niya para tulungan ang bawat isa sa kanyang mga kaalyado. Ang mga kaaway at ang pinsalang kanilang naidudulot ay sa kalaunan ay makakahabol sa kanila, ngunit hanggang ngayon, ang tanging dahilan kung bakit nakatayo pa rin silang lahat ay dahil sa pagpapagaling na nagagawa ni Holy Rhino. Patayin ang Rhino na iyon. Ngumiti ang demonyong tasa habang ibinibigay ang utos, alam na ang pagbagsak ng Rhino ay sapat na para masira ang kanilang moral at humantong sa kanilang pagsuko. Oo, ginawa ng ginto na general ang iniutos, at sinimulan ang paglapit sa Rhino. Nakita ni Moment Queen na papunta siya sa kanilang pinakamahalagang kaalyado, ngunit mapait na napagtanto na wala silang sapat na tao para iligtas ito. Hindi mapipigilan ng ginto na general.
Nakita na sasalakayin na ng ginto na general si Holy Rhino, isang pilak na liwanag ang tumama dito. Napansin ng pilak na multo na ito, lumingon ang ginto na general para makita ang liwanag na tumataas sa kalangitan sa itaas niya. Hindi ka dapat narito, sigaw ng pilak na liwanag, habang ang anyo nito ay nagpakita sa harap ng ginto na general. Oo, ngumiti ang ginto na general. Malaki ang katawan ng ginto na general, at mukhang mabigat at mahirap igalaw. Ngunit ang itsura nito ay nagtatago sa tunay nitong kalikasan, na nagiging mas mabilis kaysa sa inaasahan ng karamihan. Si Exi Chinking ang pilak na liwanag, at umungal siya habang inihagis niya ang isang pilak na suntok sa gintong kamao na papunta rin sa kanya. Boom! Ang pagbangga ng kanilang mga suntok ay nagdulot ng isang napakaganda, nakagugulo sa balanse na shockwave sa buong battlefield. Si Exi Chinking mismo ay itinulak pabalik, tumatakbo sa lupa at dumaan sa isang gusali na pagkatapos ay gumuho sa ibabaw niya. Oo, ipinagpatuloy ng ginto na general ang paglapit sa Holy Rhino. Boom! Ang mga labi ng isang nawasak na gusali ay lumilipad sa lahat ng panig parang artillery, habang lumilitaw si Exi Chinking mula sa mga labi, duguan. Ang pilak na liwanag na nagpapalakas sa baliw na espiritu ay lumalakas. Asterisk S. Shoal. Mas mabuti pang bayaran mo ang damit ko na napunit mo. Ito ay isang espesyal na paggawa ng alyansa, 60% cotton, 40% polyester, bata. Tumalon si Exi Chinking sa hangin gamit ang isang kamao na handa ng putulin ang ulo ng ginto na general sa kanyang mga balikat. Ang pilak na liwanag ay napakalakas, nagdulot ito ng mga alon sa tela ng espasyo na kanilang kinaroroonan. Ngunit hindi nakaramdam ng banta ang ginto na general, at lumingon siya para ulitin ang kanyang nakaraang pagganap. Naghagis siya ng suntok para salubungin ang bagong suntok na papalapit. Boom! Ang pilak na liwanag ay parang isang superbulkan, naglalabas ng isang daloy ng lava na maaaring matunaw ang pinakamatigas na metal. At kaya, ang pilak na ito ay tumalon sa ginto na general sa isang pagtatangka na sirain ang katawan nito. Hindi pa ito ang aking huling anyo. Hingal na hingal si Exi Chinking pagkatapos ilabas ang napakaraming kapangyarihan, ngunit ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para manatiling kalmado at magsabi ng isang one-liner tulad ng ginagawa ng kanyang mga paboritong tao mula sa kathang isip. Ngunit nang mawala ang pilak na liwanag, ipinakita nito ang ginto na general na nakalutang lang sa hangin, hindi nasaktan. Nagulat si Exi Chinking. Ang pinakamalakas na pag-atake na kaya niyang ilabas ay napatunayang hindi epektibo laban sa kaaway, ito ay isang bagay na hindi pa nangyayari dati. Oo, ang mga mata ng ginto na general ay nag-alab sa apoy ng pagpatay, at naglunsad siya ng isang suntok na nakatutok sa ulo ni Exi Chinking. Alo. Ginamit ni Exi Chinking ang kanyang pilak na liwanag para iwasan ang papalapit na kamao. Sa gitna ng pagbangga na naganap, mas maraming gusali ang gumuho. Ang mga haligi ay nabali at nahulog. Pang! Kabanata 13:12. Lumapit ang ginto na general sa harap ng sugatan at duguan na katawan ni Exi Chinking. Sa bawat hakbang, nabubuo ang mga bitek sa lupa bilang karagdagan sa kanyang nakakatakot na paglapit. Oo! Tumawa ang ginto na general at naghagis ng isang masamang suntok patungo kay Exi Chinking. Sinindihan ni Exi Chinking ang kanyang pilak na liwanag habang mabilis niyang tinawag ang mga usok ng kapangyarihan na nasa loob niya at sinuntok pabalik ang masamang kaaway na nakatalo sa kanya. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas na kaya niyang tipunin, pumasok sa pag-atake na ito na naniniwalang ito ang kanyang huling pag-atake. Sa matinding galit para sa kasamaan na ginawa sa kanya at sa posibleng mangyari sa lahat sa shelter, ibinuhos niya ang lahat. Alo. Ang ganap na paglabas ng lakas na iyon ay humantong sa isang napakagandang palabas, dahil binura nito ang palasyo at sinira ang lahat sa paligid ng dalawang espiritu na nakatayo sa harap ng isa't isa. Hindi kailanman susuko si Exi Chinking, kahit na dumating na ang kamatayan. Kahit na madapa siya at mahulog, gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para makuha ang huling tawa. Patuloy na ngumiti ang ginto na general habang binabasag niya ang pilak na liwanag na papalapit sa kanya. Pagkatapos ay binasag niya ito muli, habang si Exi Chinking ay sumuntok ng may mas kaunting lakas sa bawat pagkakataon. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng 9 at 10 Jinlock, at iyon ang pagkakaibang naghihiwalay sa dalawa. Inaasahan naman iyon, pagkatapos ng lahat, ang ginto na general ay ang pinakapaboritong tauhan ng demonyong tasa. Mahal na mahal siya at inaalagaan ng mabuti. Hindi pa binubuksan ni Exi Chinking ang kanyang ika-10 Jinlock, at sa kabila ng lubos na pagkilala sa agwat ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawa, hindi siya sumuko. Hindi niya gagawin iyon, at hindi niya kailanman gagawin.
Kahit nabasag ang kanyang katawan, hindi siya titigil. Tapusin mo na ang kaawa-awang palabas na ito. Sigaw ng demonyong tasa, habang lumilipad siya patungo sa pilak na Zoro. Nalaman ng demonyong tasa na si Little Silver ang pinakamalakas sa lahat ng mga nilalang at espirito na naninirahan sa shelter. At higit pa rito, ang emperador na may 10 Jinlock na nakaharap sa balahibo na nilalang ay nasa bingit na ng pagkatalo. Ang pilak na Zoro, sa paulit-ulit na pagpapagaling na patuloy niyang natatanggap, ay kasing lakas ng bagong gawa. Tapos na, bumantong hininga si Moment Queen, nagtataka kung dapat ba siyang subukang tumakas ngayon bago mahuli ang lahat. Walang spirit stone ng Moving Star Shelter, kaya wala nang nagbubuklad sa sinuman doon. At hindi rin kailangang mag-alala ang sinuman na ang pagsakop sa shelter ay magiging sanhi ng pagkamatay ni Han Senador dahil sa pagkawala ng isang spirit stone. Ano man ang mangyari sa susunod, ang kamatayan ang magiging pangunahing kadahilanan. Ito ay isang mahirap na labanan laban sa isang puwersa na maraming beses na mas malakas at mas marami kaysa sa kanila. Natalo na sila bago pa man magsimula. Ang pananatili doon ay haantong lamang sa isang bagay, at iyon ay ang pagkamatay nila ng walang kabuluhan. Maaaring dumating ang kamatayan para sa kanya kahit nasubukan niyang tumakas, ngunit mas mabuti iyon kaysa sa 100% na katiyakan na papatayin siya kung mananatili siya. Kung si Moment Queen ang Panginoon ng shelter, uutusan niya ang mga nagtatanggol doon na tumakas. At kung may mangyari sa pilak na Zoro ngayon, hindi niya iniisip na magpapakita ng awa si Han Senador sa kanya o sa sinumang iba pa. Ngunit wala ng ideya si Moment Queen kung paano niya maaayos ang sitwasyon o kahit papaano ay mailigtas ang Zoro na nasa ilalim ng apoy. Kahit gaano kalakas si Little Silver, walang paraan para makipaglaban siya sa isang emperador na may 10 Jinlock na bukas at sa ikatlong anak ng Diyos sa parehong oras. Ngunit habang nakikita niya ang paglapit ng demonyong tasa sa pilak na Zoro, may iba pang lumitaw para pigilan ang nangungunang espiritu. Hindi maunawaan ni Moment Queen kung sino ang biglang dumating para tulungan sila. Isang batang babae ang nakita ni Moment Queen, isa na may lilang sungay, lilang buhok, at mga mata na kulay amethyst. Hawak niya ang kanyang pirma na armas, ang Bone Dagger. Mukhang ang batang babae na tao na palaging sama-sama kay Han Senador at bihirang magsalita. Hindi pa kailanman nakita ni Moment Queen ang ganito, at hindi niya masabi kung si Zero ito dahil medyo naiiba ang kanyang life force. Ngunit kahit na siya iyon, hindi niya iniisip na mahalaga iyon. Hindi niya iniisip na napakalakas ni Zero, kahit na sa bagong anyo na ito na kanyang kinukuha. Walang paraan para umasa siyang mapipigilan niya ang paglapit ng emperador ng demonyong tasa, naisip niya. Gusto lang ng batang babae na gawin ang kanyang bahagi, o isang bagay na katulad nito. Kung ngayon ang katapusan, ngayon na o hindi na, anyway. Habang iniisip ni Moment Queen ang kakaibang ito, nakita niyang kumunat ang noo ng emperador ng demonyong tasa, na nag-uutos sa isang hukbo ng mga insekto na salubungin siya. Mabilis ang kanyang utos sa mga insekto, halos nagmamadali, ngunit sa harap ng lahat ng mga insektong iyon, hindi nagbago ang determinasyon ng batang babae. Halos nakakatakot, nakikita kung gaano siya walang emosyon sa larangan ng digmaan. Itinaas niya ang kanyang dagger habang nagsimulang lumiwanag ang isang pulang ilaw sa kabuuan nito. Tumama ang liwanag sa mga insekto sa harap niya, at ang pangunahing target nito ay nasa likod nila, sa noo ng emperador ng demonyong tasa. Naigawad ng emperador ng demonyong tasa ang pulang liwanag na papalapit sa kanya, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi siya nakaiwas. Nakakalito para kay Moment Queen mismo na makita. Nakita niyang umiwas ang espiritu, ngunit sa ilang kadahilanan, tumama pa rin sa kanya ang pulang liwanag. Ang mantra na nagsasabing ang kapangyarihan ng falsified sky ay hindi kailanman nagkakamali ay kasing tama ng dati. Walang paraan. Halatang namangha si Moment Queen sa kanyang nakita. Hindi niya kailanman naisip o naniwala sa kanyang mga mata, ang tahimik na batang babae na sumusunod kay Han Senador ay nakapatay ng isang emperador sa isang pag-atake. Sa isang kisap mata, nabalatan ng takip ng emperador ng demonyong tasa. Pang! Sumasabog ang emperador ng demonyong tasa sa harap ng lahat na nagiging sanhi ng pagkawala ng lahat ng mga insekto kasama niya. Hindi nagtagal, lumitaw ang isa pang grupo ng mga insekto. At mula sa grupo na iyon, lumitaw muli ang emperador ng demonyong tasa. Malakas ka, ngunit hindi mo ako mapapatay. Muli namang tumawag ang bagong panganak na demonyong tasa ng isang hukbo ng mga insekto. Sa pagkakataong ito, maingat niyang pinagmasdan ang kanyang dagger. Hindi niya alam kung ano ang pumatay sa kanya kanina, kaya gusto niyang makita ngayon. Ang walang ekspresyon na mukha ni Zero ay mukhang walang pakialam kailanman, kaya itinaas niya lang ang dagger at inihagis ito patungo sa kanya.
Tinanggap ng ginto na general ang utos at kumislap ng isang gintong liwanag, handa nang tapusin si Xi Jinping. Pang! 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 Sinuntok ng ginto na general si Xi Jinping ng ilang beses, binasag ang karamihan sa mga buto sa kanyang katawan. Hindi na makatayo si Xi Jinping dahil masyadong nasugatan siya. Gusto niyang tumayo at lumaban para sa kaligtasan ng shelter, ngunit dumudugo siya ng husto at nagsisimulang magdilim ang mga ilaw sa kanyang mga mata. Tumalo ng ginto na general, handa nang ibaba ang kanyang mga paa sa ulo ni Xi Jinping at basagin ito na parang pinata. Dahil hindi makaiwas o magawa ang anumang bagay para itaboy ang kaaway na ito, pinanood lang ni Xi Jinping ang pagbaba ng mga paa. Kabanata 13:13. Isang malaking puting globo ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Xi Jinping. Patuloy na bumababa ang mga paa ng kanyang kaaway, ngunit tumama ang mga ito sa globo na malumanay na itinulak pababa sa mukha ni Xi Jinping para mapagan ang suntok. Buhay pa siya. Itinaas muli ng ginto na general ang kanyang mga binti. Kahit na may isang bola na parang una na dumating para mapagan ang suntok, naisip niyang kakaiba kung bakit hindi ito nabasag ng kanyang sobrang lakas na pagtapak. Matapos iangat ang kanyang binti, bumalik ang malambot na puting bagay sa hugis globo na parang hindi ito nasaktan ng kaunti. Pagkatapos ay nagsimulang umikot ang globo sa paligid ni Xi Jinping, umaasang protektahan siya mula sa anumang karagdagang pag-atake. Karamihan sa kanyang oras ay ginugol ni Snowball kasama si Xi Jinping, at naglaban na sila ng magkasama sa ilalim ng mga mapanganib na kalagayan noon. Nag-aalala siya para sa kaligtasan nito, at sa kabila ng pagiging isang takot na pusa, kahit na si Snowball ay hindi mananatili lang habang nagdurusa ang kanyang kaibigan sa ganitong kakilakilabot na galit. Dati, nakikita ni Snowball ang kanyang sarili na inaapi sa shelter nang unang dumating siya sa pangangalaga ni Han Senador. Ngunit matapos makipagkaibigan kay Xi Jinping, tumigil ang negatibong pagtrato na ito. At mula noon, si Bauer lang ang paminsan-minsan ay naglalaan ng oras para ipakita ang kanyang mga frustrations at apiin si Snowball. Natatakot si Snowball na lumabas, na ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa iba. Ngunit hindi niya matagalan ang pag-iisip na hayaang mamatay si Xi Jinping habang may pagkakataon siyang gumawa ng isang bagay. Kaya, nang may malaking pagtitipon ng lakas ng loob, nagtago siya sa puting globo, tumakbo patungo kay Xi Jinping, at sinubukang maging masigla hanggat maaari para protektahan siya. Woof! 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 Mas malaki kaysa kailanman ang takot ng balahibo na nilalang ngayon na nasa panganib siya, ngunit masigla pa rin siyang tumahol kay Xi Jinping para ipaalam sa kanya na naroon siya, at natutuwa na alam niyang matagumpay ang kanyang unang pagliligtas. Ngunit masyadong malubha ang sugat ni Xi Jinping para tumugon, at hindi rin siya makatayo. Tiningnan ng ginto na general ang puting globo nang may matinding paghamak at sinubukang tapakan muli si Xi Jinping. Mabilis na nagmamadali si Snowball sa ilalim ng lugar kung saan babagsak ang paa at hinarang ang pagtatangka. Malaki ang itulak sa bola, ngunit hindi ito nabasag. Maraming beses itong ginawa ng ginto na general, at sinubukan niyang tapakan ang puting globo ng maraming beses ng sunod-sunod. Gaano man siya nagulat, nabigo siya sa kanyang kawalan ng kakayahang basagin ang puting globo na nang-aasar sa kanya. Paulit-ulit niyang tinapakan ang puting globo na parang isang baliw. Ngunit nanatili pa rin ang globo. Pagkatapos ay sinubukan ng ginto na general ang ibang bagay, at naglabas siya ng isang gintong kuko mula sa ilalim ng kanyang mga guwantes. Parang isang nakakatakot na cocktail stick. Parang sasaksakin niya ng malakas ang isang lobo, tumalon siya patungo sa puting bola at itinulak ang kuko sa loob nito na parang isang tulos na itutulak sa puso ng isang walang malay na vampira bago ito magising. Nabalatan ang globo, ngunit hindi pa sa punto na maaari itong sumabog. Kinikilala ang pangangailangan para sa mas maraming lakas, mas malakas na itinulak ng ginto na general ang globo pababa. Parang hamog ng tisa, nagsimulang magbara ang puting alikabok sa agarang paligid habang patuloy na itinutulak ng ginto na general ang kanyang matulis na gintong kuko sa Snowball ni Snowball. Pagkatapos ng isang dagdag na malakas na tunog na pang, sumabog ang globo at nagsiwalat sa balahibo na maliit na nilalang na nang-aasar sa ginto na general. Malakas itong gamulong palabas ng globo. Sinipa palayo ng ginto na general si Snowball, na parang isang simpleng peste na hindi nakarapat-dapat sa kanyang oras. Ngunit magaspang ang sipa. Ipinadala si Snowball sa pagdaan sa maraming konkretong pader bago tumigil, nanginginig sa bingit ng kamatayan. Agad na naglagay ng pagpapagaling ang Holy Rhino sa nilalang, ngunit magtatagal bago ito makatayo. At ang pagpapanumbalik ng kanyang lakas ng loob ay isa pang bagay. Ngayon ay lumapit ang ginto na general sa Holy Rhino at sinubukang patayin ito tulad ng kanyang unang layunin.
Tigil. Isang boses ang nagsalita mula mismo sa likod ng general. Lumingon ang ginto na general para makita ang duguan, basag na katawan ni Exi Chinking na nakatayo doon. Kumislap ang kanyang mga mata ng pilak, nais na gumawa ng isang huling pagsisikap bago sumuko sa malamig na yakap ng kamatayan. Oo. Naghagis ang ginto na general ng isang suntok patungo sa ulo ni Exi Chinking, sa isang huling pagtatangka na sirain ang bungo na labis niyang kinasusuklaman. Nanginginig si Exi Chinking sa huling bahagi ng lakas na nais niyang maubos sa kanyang kaaway. Alam din niya na walang pagbabalik ngayon dahil ang pagtatangka na umiwas o harangan ng pag-atake ay walang saysay. Ang isa sa mga mata ni Snowball ay napipiit na parang halaya pagkatapos ng sipa na natanggap nito kanina, at ngayon, nang nakabukas ang kalahati ng isa pa, tiningnan nito si Exi Chinking at tumahol ng malungkot. At dahil hindi makaiwas sa pag-atake, ang tanging magagawa na lang ni Exi Chinking ay umasa na binigyan niya ng sapat na oras ang Holy Rhino para maibigay sa lahat ang kailangan nila, at para posibleng bumalik si Han Senador bago mahuli ang lahat. Nakikita ang kamao na bumaba sa kanya, handa nang tapusin siya, tiningnan ito ni Exi Chinking nang malalapad ang mga mata. Gusto niyang makita ang sumusubok na patayin siya, hindi siya tatalikod. At habang pinapanood niyang papalapit ito, nakita niyang may isa pang kamao na lumabas mula sa wala at hinarang ito. Kasing gulat ng ginto na general si Exi Chinking, na kinikilala na ang kamay ni Exi Chinking mismo ang nakapagpigil sa suntok sa kabila ng kanyang malubhang pinsala. Hinawakan ni Exi Chinking ang kamao at ngumiti ng may nakakapangilabot na sipol. Sa aking comics, ang mga taong katulad mo ay hindi nakakaligtas ng higit sa 3 kabanata, sabi ni Exi Chinking, habang ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang mahinang ngiti. Oo, naghagis ng isa pang kamao ang ginto na general kay Exi Chinking. Hinawakan din ni Exi Chinking ang kamaong ito, at sinabi, magiging mabait ako at hahayaan kitang mabuhay, sa kabila ng katotohanang ikaw ay isang yes man jellyfish ng isang emperador. Pero pagkatapos ay sinaktan mo ang aking maliit na kaibigan doon. Bro, nagkamali ka. Panahon na para tanggalin ka sa kwentong ito. Makikita kita sa cutting room floor. Pagkatapos noon, ang katawan ni Exi Chinking ay kumislap ng isang pilak na liwanag na hindi pa kailanman nakikita ng sinuman. Hindi. Naramdaman ng ginto na general na pinakawala ni Exi Chinking ang tunay na lawak ng kanyang mga kapangyarihan, at mabilis niyang naramdaman na ang lakas na iyon ay lumalampas sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay parang kadena, nakakapit ng mahigpit sa kanyang mga kamao. Walang pagtakas. Sa kanyang pagkataranta, sinubukan ng ginto na general na gawin ang lahat ng makakaya niya para makawala. Nagsimulang mag-swing ang kanyang mga binti na parang isang baliw sa isang pagtatangka na makatakas. Masaya ang ginto na general na hindi sinubukan ni Exi Chinking na umiwas sa kanyang matinding pagsipa, ngunit ang kaunting kagalakan na iyon ay naging gulat at takot isang segundo pagkatapos. 1 pulgada lang ang layo ng kanyang tuhod sa pagtama sa tiyan ni Exi Chinking, ngunit hindi na ito makagalaw. Ano man ang subukan niya, ang kanyang tuhod ay patuloy na tumitigil ng 1 pulgada mula sa kanyang target. Hindi. Natatakot ang ginto na general. Bihira siyang makaramdam ng pagkatalo, at higit sa lahat ngayon, ang gusto lang niyang gawin ay umalis. Gusto niyang umalis, ngunit masyadong mahigpit ang pagkakahawak ni Exi Chinking at hindi niya ito pinapayagan. Hindi. Hindi maitaboy ng ginto na general ang kapangyarihan, at hinayla siya ng palapit at palapit sa pilak na araw sa harap niya. Boom! Hinayla ang ginto na general papasok sa pilak na bituin, na nagre-resulta sa isang nakapipinsalang pagsabog na nagpalitaw sa buong kalangitan ng pilak. Parg! Isang huling sigaw ng sakit ang pinakawala ng ginto na general. 1 segundo pagkatapos, naputol ito. Nagulat din si Moment Queen nang makita ito, at pinanood niya kung paano naging graba at lupa ang kalahati ng shelter dahil sa paglabas ng kapangyarihan na iyon. Lahat ay umatras nang makita ito. Isang malaking bunganga ang tanging natitira kung saan pinakawala ng kapangyarihan na iyon, at sa gitna nito ay nakatayo si Exi Chinking. At iyon lang. Susunod, naglabas si Exi Chinking ng sigarilyo at sinindihan ito. Sa isang malalim na paghinga at isang usok na lumalabas, sinabi niya, "Oh, alam ko kung ano ang gusto ng mga babae." At sa lahat ng naghahangad na subukan ang kanilang kapalaran tulad ng Golden Dong. Makinig kayo dahil hindi kayo makakalaban sa may akda at aasahan na manalo, mga lalaki at babae. Nagbigay ng thumbs up si Exi Chinking kay Snowball. Gumapang palabas ng mga labi si Snowball, nais na sumagot. Ngunit pagkatapos, nakita niyang biglang bumagsak si Exi Chinking habang nagsimulang umagos ang pilak na dugo mula sa kanya. Kabanata 13-14. Saglit na nagsaya si Moment Queen.
Hindi niya inaasahan na magagawang buksan ni Xi Jinping ang 10 Jinlock at matalo ang ginto na general. Ngunit kung mabubuhay ba siya para makita ang isa pang araw ay hindi pa rin tiyak. Sobrang naubos ang kanyang lakas at enerhiya sa paglabas ng nakapipinsalang suntok na iyon at naiwan siyang nasa bingit ng kamatayan. Sa pinakamababa, nakatulong siya sa pagbabago ng daloy ng labanan laban sa kaaway at nagbigay sa kanila ng pag-asa na makaligtas at magtagumpay. Kung kaya ng batang babaeng iyon na ipasok ang huling ilang kuko sa kabaong ng demonyong tasa, baka makaligtas tayo sa ganito, naisip ni Moment Queen sa sarili, habang tinitingnan niya si Zero ng may pag-asang mga mata. Muli namang napatay ng Bone Dagger ang emperador ng demonyong tasa, ngunit tulad ng nakaraang pagkakataon, binuhay siyang muli mula sa isa pang insekto. 4 na beses na siyang napatay ngayon, ngunit anuman ang gawin ni Zero, patuloy siyang bumalik ilang segundo pagkatapos. Para bang isang insekto ang kumukuha ng kanyang hitsura, life force, at lahat tungkol sa kanya. Kumilos sila tulad niya at ginamit pa nga ang kanyang mga kapangyarihan sa parehong lakas at lawak. Maingat na pinanood ni Moment Queen ang mga insekto tuwing kaya niya. Dapat may matututunan siya sa pamamagitan ng pagmamasid, isang trick o isang palaisipan na kaya niyang maunawaan, na maaaring humantong sa isang solusyon na magagamit nila para tuluyang maalis ang emperador ng demonyong tasa. Ang mga insekto na naging emperador ng demonyong tasa ay hindi mukhang espesyal kumpara sa ilang iba pa na nagliliparan sa paligid. Parang sa kanya, anumang random na insekto ay maaaring magsilbing host ng muling pagkabuhay. Ano ba ang kapangyarihang ito na kanyang hawak? Kailangan natin ng impormasyon kung gusto nating lutisin ang palaisipan na ito. Pinag-isipan ni Moment Queen ang isang posibleng solusyon. Pinanood niya ang mga pangyayari ng ilang sandali, ngunit hindi siya nakakakuha ng anumang impormasyon. Kung kasama nila ang Serpent Throne, mas madali ang mga bagay, paniniwala niya. Nagtataka si Moment Queen kung nasaan ito, at naalala niyang nasa Thunderhill Shelter ito ngayon. Kahit na pumunta ito at tumulong sa labanan, magtatagal bago ito makarating. Malaki ang distansya na naghihiwalay sa shelter na ito sa iba. Kumunat ang noo ng emperador ng demonyong tasa, nakita niyang napatay ang kanyang mahal na ginto na general. Para sa isang galit na super nilalang na iyon ay mapatay ng isang espirito na kakabukas lang ng 10 Jinlock, naisip niyang nakakahiya iyon. Kailangan kong magmadali at tapusin ang lahat ng mga peste na ito, sabi ng emperador ng demonyong tasa sa kanyang sarili, habang kumikislap ang kanyang mga mata ng isang nakakatakot na kulog. Bigla, nagsimula ng lumitaw ang hindi mabilang na mga insekto, bawat isa sa kanila ay naging isang kopya ng emperador ng demonyong tasa. Lahat sila ay lumipad pasulong sa isang dagat para wakasan ang batang babae na nagdulot sa kanya ng napakaraming paghihirap. Naging madilim ang mukha ni Moment Queen nang makita niya ito. Akala niya ay isang beses lang niyang makokopya ang kanyang sarili. Ngunit bigla, may 6 na emperador ng demonyong tasa na papalapit sa batang babae. Kasama ang tunay, 7 emperador na sila. Pinagmasdan niya ang bawat isa sa kanila, napapansin kung paano sila kasing lakas ng isa't isa, kasing lakas ng tunay na emperador ng demonyong tasa. Nag-aalala si Moment Queen, iniisip na baka mapatay ang batang babae. Sinalungat ng batang babae ang kanyang mga inaasahan, ngunit ang kanyang kinakaharap ngayon ay mas malaki kaysa sa anumang nauna. Ngunit sa mga pangyayari na may kinalaman kay Zero, ang pagsalungat sa mga inaasahan ay isang karaniwang pangyayari. Halos malaglag ang mga medyas ni Moment Queen nang makita niyang madaling napatay ni Zero ang bawat kopya ng emperador ng demonyong tasa. Talagang parang pinapatay lang niya ang isang grupo ng nakakainis na langaw. Sa bawat pag-atake niya, may isang emperador ng demonyong tasa na nawawala. Ngunit nang mamatay ang mga kopya ng emperador ng demonyong tasa na ito, mas marami at mas marami ang tinawag para palitan ang kanilang mga pwesto. Nagulat si Moment Queen. Kahit na nasa rurok ng kanyang lakas siya, sa rurok ng kanyang pagganap bago siya bumagsak mula sa biyaya, hindi niya nagawa ang ganitong ligaw na halaga ng kapangyarihan. Kahit na hindi kayang patayin ng batang babae ang emperador ng demonyong tasa ng tuluyan, madali niyang nagawa ang kinakailangan para gawin iyon ng maraming beses. At malaki niyang napigilan ang emperador ng demonyong tasa at ang kanyang mga plano sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpatay sa kanya, hindi siya hinayaang makalaya para harapin ang iba pang mga bagay sa battlefield. Kaya, paano natin siya papatayin ng tuluyan? Patuloy na hinahanap ang sagot si Moment Queen. Napansin niyang 10 ang pinakamaraming bilang ng mga kopya na kaya niyang gawin ng kanyang sarili sa anumang oras. Hindi ko alam kung anong kapangyarihan ang kanyang taglay, ngunit walang paraan para patuloy siyang muling mabuhay ng napakadali. Maliban kung ang kanyang tunay na katawan ay hindi konektado sa mga ito o isang bagay.
Ibig bang sabihin na wala sa mga katawang iyon ang tunay? At kung gayon, nasaan ang kanyang tunay na sarili? Ang isip ni Moment Queen ay isang magulong kagubatan ng mga tanong ngayon. Pagkatapos ay kumislap ang mga mata ni Moment Queen. Sa kanyang isip, naitala niya ang eksaktong sandali na naging kopya ng emperador ng demonyong tasa ang isang insekto. Patuloy niyang pinapanood ang tanawin sa kanyang isip paulit-ulit, desperadong matuto ng bago o makita ang trick sa buong kaguluhan na ito. At sa wakas, may kakaiba siyang nahuli. Ngumiti siya, iniisip na baka may natutunan siya. Sinabi niya sa kanyang sarili, talagang hindi sila tunay. Mas kahawig sila ng mga doppelganger. Hindi lubos na tama si Moment Queen. Kung ito ay isang doppelganger, magagawa ni Zero na patayin ang tunay na emperador ng kasing dali. Ang Osiris Sutra ay maaaring sirain ng Spirit Stone kapag pinapatay ang espiritu mismo, pagkatapos ng lahat. Ang mga gawa-gawang emperador ay parang mga alagang hayop ng emperador ng demonyong tasa mismo. Inilagay niya ang kanyang kapangyarihan sa isang insekto at ginawang isang kopya ng kanyang sarili. Kapag napatay ang tasang iyon, madali siyang makagawa ng isa pa tulad ng paggawa niya sa una. At dahil binuksan ng emperador ng demonyong tasa ang 10 gene lock, makakagawa siya ng 10 aktibong tasa ng sabay-sabay. Sa kasamaang palad, hindi gaanong mahalaga iyon. Gusto lang malaman ni Moment Queen kung nasaan ang tunay na emperador ng demonyong tasa. Putulin ang ulo ng ahas, at mamamatay ang katawan, pagkatapos ng lahat. Bigla, ngumiti siya muli, na sinasabing, nahanap na kita. Kabanata 13:15. Hinahanap ni Moment Queen ang tunay na espiritu, ngunit sa kanyang patuloy na panunood muli ng video na naitala niya sa kanyang isip, may napansin siya. Sa bawat insektong naging emperador ng demonyong tasa, nakita niya ang isa pang mas maliit na insekto na nagkukubli sa paligid nila. Parang isang maliit na bola ng football, ngunit ang nangingibabaw na kulay nito ay itim, at may tasa sa likod nito. Mahusay itong nagkubli, kaya hindi ito nakikita. Kaya napakahirap makita ito at nagtagal bago ito makita, ngunit tuwing nagiging tasa ang isang insekto, nasa paligid nito ang maliit na iyon. Sa kasamaang palad, mahirap hanapin ito, at hindi niya iniisip na kaya niyang bantayan ito ng mag-isa. Bago maging kopya ng emperador ng demonyong tasa ang mga insekto, ang maliit na insektong may tasa sa likod ay katulad ng isang simenea na naglalabas ng itim na usok. Mabilis itong nawala, at pagkatapos, ang mga insektong nasa paligid nito ay magiging mga kopya ng emperador ng demonyong tasa. Iyon siguro iyon. Maingat na pinanood ito ni Moment Queen ngayon, gamit ang kanyang sariling dalawang mata. Nakikita niya ito paminsan-minsan, naglalabas ng itim na usok na parang isang usok ng pabango. At pagkatapos, kapag nangyari ito, makikita niya ang malalaking insekto sa paligid nito na nagbabago at kumukuha ng hugis ng emperador ng demonyong tasa. Ngunit hindi pa siya kumikilos. Imposibleng lumapit siya at patayin ito dahil sa bilis nito. Alam niyang dapat niyang hintayin at hindi magmadali. Nakikita ang batang babae na ginagawa ang kanyang trabaho, nagpa siya si Moment Queen na mag-teleport sa tabi niya. Pagkatapos, sa loob ng isang bahagi ng isang segundo, nagpunta siya sa ibang lugar sa kanyang tabi. Ngunit bago niya ito gawin, mabilis na gumalaw ang kanyang mga labi para magsalita at ibigay kay Zero ang impormasyong nais niyang iparating. Dahil sa bilis ng kanyang paggalaw, ang mga nakakakita ay makikita lamang si Moment Queen na mabilis na dumadaan sa kanya. Ang Bug Knight na nakikipaglaban pa rin kay Moment Queen ay sa wakas ay nahabol siya, naglalabas ng seda sa isang pagtatangka na mahuli siya. Madaling naiwasan ni Moment Queen ang lahat ng kanyang mga pagtatangka, at hindi alam ng kanyang kalaban, patuloy pa rin siyang lihim na nagmamasid sa batang babae at sa kanyang sariling problema. Ngunit mas mahalaga, sinusubaybayan niya kung saan nagmamadali ang itim na insekto na may tasa sa likod. Bigla, nag-teleport si Moment Queen sa itim na insekto at ginamit ang kanyang Geno Sword para saksakin ito. Dong! Napakabilis ni Moment Queen, at sa paningin ng kalaban, para bang nawala siya sa manipis na hangin. Sa kasamaang palad, hindi kayang tumagos ng kanyang espada ang balat ng maliit na insekto. At habang nakakadismaya iyon, sapat na iyon. Dahil nag-iwan siya ng isang pangit na puting marka sa carapace na sumasalungat sa itim na pagkubli nito. Ngunit nagalit ang insekto sa kanyang ginawa. Parang tambutso ng isang Humvee o ang usok ng isang nagagalit na bulkan, nagsimulang maglabas ito ng itim na usok sa lahat ng dako. Mabilis na tumakas si Moment Queen mula sa usok, ayaw niyang manatili at alamin kung ano ang epekto nito sa kanya. Ngunit hindi handang hayaan ng insekto na makaligtas ang kanyang pagkakamali. Sa matinding galit, nagpa siya itong habulin si Moment Queen, ngunit huli na ang lahat. Isang bone dagger ang nagpukol sa kanya sa kanyang kinatatayuan.
Umiyak at nagpupumiglas ang insekto ng ilang segundo bago sumabog sa isang makapal, ulang usok. Nang mamatay ang insekto, lahat ng kopya ng emperador ng demonyong tasa ay nawala kasama nito. Lahat sila ay nawala sa isang usok. At pagkatapos, sabay-sabay, ang mga kaaway na dumating sa shelter ay nagsimula ng tumakas sa labanan. Sa matinding takot at pangamba, ang mga hukbo na dumating para sakupin ang shelter ay nagsimulang tumakas sa lahat ng direksyon na kaya nila. Agad na sinimulan silang patayin ni Moment Queen habang tumatakas sila, at pinatay ang anumang naiwang mga kalaban na kaya niyang maabutin. Sa Cop Demon Shelter, may isang nakabalutan na espiritu na nakatitig sa isang lata. Sa loob ng lata ay may 3 itim na insekto na may tasa sa kanilang mga likod. Napahayag na ang tagapagmana ng Godslayer Luo. Namatay ang aking demonyong tasa, magpadala ng mensahe. Tiyak na matutuwa ang mga emperador ng kaharian na ito sa pagkakataong tulungan ako. Ngumiti ang espiritu, at pagkatapos, nagsimulang lumipad ang maraming itim na insekto mula sa ilalim ng kanyang mga daliri. Sa Moving Star Shelter, mahigpit na magkahawak si Snowball at Exy Chinking habang sila ay nakuryente pabalik sa kanilang buong kalusugan. Sila ang mga pinakasugatan, at ang pilak na Zoro ay masigasig, halos masyadong masigasig, na tulungan silang gumaling. Okay na ako. Pagmamakaawa ni Exy Chinking, sa ilalim ng kalupitan ng kuryenteng pinipilit niyang tiisin. Hindi nagpatinag, patuloy na kinukuryente ng pilak na Zoro silang dalawa pabalik sa kanilang buong kalusugan. Woof! Sabi ni Snowball, sa isang kalahating sigaw. Nagsagawa ng mabilis na bilang si Moment Queen at napansin na hindi gaanong marami ang namatay, pangunahin dahil sa pagpapagaling na ipinamahagi ng Holy Rhino at ng pilak na Zoro. Sa kasamaang palad, ang shelter mismo ay nasa malaking kaguluhan. Kaunting natitira na lang dito pagkatapos ng karumal-dumal na pangyayari. Nagawa nilang patayin ang 7 nilalang sa kabuuan, ngunit ang pinakamalakas sa kanila ay na-vaporize ni Exy Chinking. Walang bakas ng katawan nito ang natitira. Abala si Zero, ang babaeng may itim na buhok, sa paghahanda ng pagkain, habang nagkakaroon muli ng kaunting kaligayahan ang lahat sa masayang kalooban na dala ng tagumpay. Tinitigan ni Moment Queen ang batang babae ng ilang sandali, iniisip kung gaano niya hinahangaan ito. Alam niyang ang batang babae ay ang babaeng may lilang buhok. Kahit na ang hari ng tuyong buto ay tumingin sa kanya ng may paghanga. Lahat sila ay nagulat sa pagganap ni Zero sa araw na iyon, at kung paano, pagkatapos ng lahat ng oras na ginugol nila ng magkasama, hindi nila alam ang buong lawak ng kanyang mga kakayahan. Hindi lang siya ang halos tahimik na tagaluto na kasama ni Han Senador. May espesyal sa kanya, tiyak na tiyak iyon. Sa kabuuan ng sanctuary ng ikatlong Diyos, ang mga itim na insekto ay isa-isang ipinadala sa mga shelter ng emperador. Goodman, ano ba ang ginagawa mo? Tanong ng isang emperador, habang tinitingnan ang insekto. Pagkatapos ay ipinakita ng insekto ang isang video ni Zero na nakikipaglaban sa 10 emperador ng demonyong tasa, lahat ng sabay-sabay. Godslayer Luo. Sabi ng emperador, habang tinitingnan si Zero nang may biglaang pakiramdam ng paghamak. Dumating na ang tagapagmana ng Godslayer Luo. Gusto kong makita ang tunay na lawak ng kanyang kapangyarihan. Dumating na ang panahon ng paghihiganti. Sa lahat ng shelter ng emperador, mukhang nagulat ang kanilang mga pinuno. Kabanata 13:16. 4 na araw ang itinagal ni Hansen para makabalik sa Moving Star Shelter. Nang makabalik siya, tapos na ang labanan at naagapan na ang krisis, o hindi bababay, hinarap ng diretso sa kanyang kawalan at nalutas sa isang malaking labanan na hindi niya nakita. Ngunit nang bumalik si Hansen, hindi siya masyadong natuwa sa mga resulta. Sa harap niya ay ang mga labi at mga natira ng dating maluwalhati at maingat na dinisenyo at itinayong shelter. At sa gitna ng mga labi ay si Exy Chinking, na tila nag-e-enjoy ng isang masarap, malamig na beer. Gayunpaman, masaya siya na naligtas ang lugar at nakaligtas ang kanyang mga kasama. Magaling! Binigyan siya ni Hansen ng high five. Narinig ni Hansen ang mga nangyari sa pamamagitan ni Thorn Queen, lalo na ang nagawa ni Exy Chinking para patayin ang ginto na general. Ako si Exy Chinking, hindi Exy Ching Emperor, sabi ni Exy Chinking. Akala ko Super Emperor ka na ngayon. Sabi ni Hansen, natatawa. Sa kabutihang palad, walang namatay sa panahon ng pagkubkob. Isang hindi kapani-paniwalang bagay din, dahil sa sobrang delikado ng mga pangyayari. Ang pagkakaroon ng pilak na Zoro at ng Holy Rhino na nagpapagaling ay isang magandang bagay, at napatunayan nilang parehong mahalagang mga asset sa komposisyon ng pangunahing puwersa ni Hansen, sa kabila ng personal na damdamin ni Exy Chinking sa paggamot sa shock therapy ni Little Silver. Sa pangkalahatan, bihira ang talento sa pagpapagaling.
Bilang individual, mahirap mabuhay ang mga ganitong nilalang dahil sa kanilang kahinaan sa pag-atake. At dahil doon, mahirap silang mag-level up. Napakabihirang makahanap ng mga nilalang na may siyam na gene lock tulad ng Holy Rhino, at hindi katakataka kung bakit nagsikap ang orihinal na may-ari nito para makuha ito. Tiniyak din ni Saint Fan na madalas gamitin ang Holy Rhino, at napatunayan itong isang malaking asset para sa kanya bago siya mamatay. Nagkukwentuhan ng masaya si Hansen, Thorn Queen, at Exi Ching King nang lumabas si Moment Queen sa Spirit Hall patungo sa kanilang direksyon. Ngunit hindi mukhang ang karaniwang sarili si Moment Queen. Sa katunayan, mukhang malungkot siya. Nakuha nito ang interes at pag-aalala ng mga nag-uusap. Pwede bang sabihin sa akin kung sino si Godslayer Luo? Tanong ni Moment Queen. Nasa Second God Sanctuary si Moment Queen nang nasa ikatlo si Godslayer Luo, kaya hindi masyadong nakakagulat na malaman na hindi niya alam ang tungkol sa kanya. Isang human elite, bakit? Ano ang problema? Naisip ni Hansen na kakaiba ang pagtatanong niya ng ganoon. May mali. Tinuro ni Moment Queen si Zero at sinabi, kakabalik ko lang mula sa Spirit Base. Sinasabi ng lahat ng mga espiritu doon na siya ang tagapagmana ng Godslayer Luo na ito, at naplano nilang lahat na patayin siya bilang paghihiganti o isang bagay. I-define ng lahat na nagbabalak na patayin siya. Alam ni Hansen na mangyayari ito, sa isang paraan o iba pa. Ang mga espiritu ay mga nilalang na mahilig maghiganti, ngunit wala pang nakakaalam na siya ang tunay na tagapagmana ng Godslayer Luo. Hindi niya inaasahan na magiging problema ito sa ganitong paraan na dulot ng isang hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, hindi siya masyadong natatakot. Isang napakamalakas na tao na si Hansen ngayon, at gagawin niya ang lahat para protektahan si Zero, kung sakaling kailangan niya ng proteksyon, ang ligaw at kamangha-manghang nilalang na siya. Sinabi ni Moment Queen, gusto ng lahat ng mga espiritu na patayin si Zero. Alam nilang kasama namin siya. Mag-isa na lang tayo dito. Masama ito. Well, ano ang magagawa natin tungkol dito? Hindi natin ibibigay si Zero sa mga aso kung iyon ang iniisip ng iyong lason na puso, nasabi ni Hansen. Iminungkahi ni Moment Queen, magtatago tayo. Mag-underground tayo, literally. Ibibigay natin ang lugar na ito sa ngayon. Pumunta tayo sa underground shelter, magkaroon ng masarap na malamig na beer, at hintayin na mawala ang lahat ng ito. At paano naman ang mga tao na siniguro natin ang kaligtasan? Tanong ni Hansen. Nakuha na ni Hansen ang kontrol at siniguro ang kaligtasan ng maraming shelter sa puntong ito. Maraming tao, higit pa sa kaya ng underground shelter na bigyan ng kanlungan. Siguro pwede silang magtago sa lugar ng alyansa na gusto ni Exi Ching King na pag-usapan. Suhestyon ni Moment Queen. Tinanggihan ni Hansen ang ideya na sinasabi, hindi. Kung mawawala ang mga shelter, mas mabuti pang patayin na lang natin sila. Sabi ni Moment Queen, natatakot akong nahihirapan kang maunawaan ang kabigatan ng sitwasyon dito. May hindi bababa sa isang dosenang emperador na paparating, lahat ay naghahangad na ilagay ang ulo ni Zero sa isang sibat. Isang kamanghamanghang mandirigma siya, aaminin ko, ngunit ito ay isang banta na masyadong malaki para sa sino mang tao na mangarap na matalo. Tutulungan ko siyang lumaban, at okay, sabihin sa mga tao na bumalik sa alyansa habang inaayos natin ito, pagsang-ayon ni Hansen. At paano mo inaasahang mapipigilan ang puwersang ito ng kaaway? Isang suntok lang mula sa isa sa kanila ay sapat na para matapos ang ating buhay, naisip ni Moment Queen na sobra-sobra ang pagtatansya ni Hansen sa kanyang sariling talento. Sinira niya ang lahat dahil sa kanyang pagiging mayabang at maingay, paniniwala niya. Kinalma ni Moment Queen ang kanyang sarili at pagkatapos ay sinabi, ang pangalawa, pang-apat, pang-lima, at pang-pitong anak ng mga Diyos ay nasa daan na. Magtatago tayo o mamamatay, kasing simple lang yan. Hayaan silang dumating. Papatayin ko silang lahat, sabi ni Hansen, casually. Oo, ano ba ang pinag-aalala mo? Noong nakaraan, nang kailangan kong harapin ang isang pagkubkob, wala akong mga magarbong super nilalang na nagpapagaling. May mga stick lang kami. 2 stick at isang bato para sa buong shelter, at kailangan naming magbahagi ng bato. Maging matapang, babae, isang napakaswerteng espiritu ka. Sabi ni Exi Ching King, itinapon ang natitirang beer niya. Mahirap sabihin kung seryoso ba siya o hindi. Kabaliwan ito. Wala nang ideya si Moment Queen kung ano ang nasa isip nila. Kabaliwan. Ito ang sanctuary ng ikatlong Diyos. Magkaroon ka ng kaunting pananampalataya, Moment Queen. May plano ako. Kaya, sa ngayon, pumunta ka at sabihin sa mga tao na bumalik sa alyansa. Magiging mainit ang mga bagay, syempre, ngunit nakaranas na tayo ng mas malalang bagyo kaysa dito.
Hindi nila tayo madudurog, sabi ni Hansen. Hindi na kumbinsi ni Moment Queen na baguhin ang kanilang plano, kaya wala siyang nagawa kundi sundin ang kanilang desisyon. Pinalam niya ang ibang mga shelter tulad ng sinabi sa kanya. Pagkatapos ay nagsimulang magplano si Hansen kung paano niya matatalo ang paparating at babaguhin ang daloy ng labanan sa kanyang pabor. Gusto niyang sakupin ang buong sanctuary, anyway. Nabuksan ni Hansen ang 10 gene lock gamit ang Jad Escan, at kasama si Little Angel sa kanyang tabi, ang pagpatay sa mga emperador ay hindi magiging problema, naisip niya. Sa tulong ni Zero at ng pilak na Zoro, taya niya na kaya niyang harapin ang 30 emperador nang hindi man lang pawisan. Nagmadali si Thorn Queen patungo kay Hansen, at pagkatapos ay ipinakita niya ang itlog ng ahas. May mga bitik na tumatakbo sa kabuuan ng balat na nagpapahiwatig na malapit na itong mapisa. Hindi nagtagal, naghiwalay ang lahat nang lumabas ang isang pulang kaliskis na dragon na sinasabi, "Oh yeah. Bumalik na ako." Ngumiti si Hansen at sinabi, "Well, tandaan mo lang na tuparin ang iyong bahagi ng kasunduan na ito. May kasunduan tayo, tanda mo." Siyempre. 100 taon ay wala. Masyado kang mabait. Nagsisimulang magsalita ng mas katulad ng tao si Dragon King. Kabanata 13:17. Well, ngayon na alam kong nasa panig ka na, may problema akong baka matulungan mo ako. Sinabi ni Hansen kay Dragon King tungkol sa paparating na pagkubkob na iniulat ni Moment Queen. Sinasabi mo bang ang buong Third God Sanctuary ay laban sa atin? At sino ba si Godslayer Luo, anyway? Tanong ni Dragon King, na nanlalaki ang mga mata. Siya ay isang tao na pumatay ng maraming espirito sa lugar na ito, paliwanag ni Hansen ng maikli. Sigurado ka ba? Paano niya nagawang magalit ang napakaraming emperador kung ang ginawa lang niya ay pumatay at manakop, halos kapareho ng ginawa mo? Naisip ni Dragon King na kakaiba iyon. Inamin ni Hansen, hindi ko alam ang buong kwento sa likod nito, magsasabi ako ng totoo. Pero para magalit sa kanya ang napakaraming espiritu at emperador, dapat may ginawa siyang mas masama kaysa pumatay ng maraming mapagmataas na espiritu. Hindi pangkaraniwan ito, aaminin ko. Ito, hindi naniniwala si Dragon King na naririnig niya ang katotohanan. Hindi ibig sabihin na naniniwala siyang nagsisinungaling si Hansen, mind. Pagkatapos ay dahan-dahang sinimulan ni Hansen na sabihin, narinig ko na ang Godslayer Luo ay nagtataglay ng kapangyarihan ng Ozure. Pa! Huwag mo akong pakainin ng ganoong kalokohan. Ako lang ang tao sa mundo na nakakaalam ng tunay na kapangyarihan ng Ozure, sabi ni Dragon King, nang may kumpiyansa. Hindi ba ang Ozure Sutre? At ikaw lang. Paano mo nalalaman pero hindi alam ng ibang mga general? Tanong ni Hansen. Ang Ozure Sutre ay, biglang natigil ang usapan ni Dragon King. Nang ipagpatuloy niya ang kanyang pananalita, sinabi niya, paano mo nagawa iyon? Tumigil ka sa pagtatangka na lokohin ako para sabihin sa iyo. Hindi maaaring taglay ng Godslayer na ito ang kapangyarihan ng Ozure dahil hindi siya Ozure. Hindi naman talaga ganoon kaganda ang Ozure Sutra. Natutunan ito ni Zero, at ang ginawa lang niya ay medyo nag-hyper at pumatay ng isang espiritu. Iyon ang dahilan kung bakit nagsimula ng mag-arma ang ibang mga emperador at habulin siya. Medyo masyadong coincidence iyon, hindi ba? Paliwanag ni Hansen. Pero hindi kayang matutunan ng mga tao ang Ozure Sutra, sabi ni Dragon King, na determinado. Pagkatapos ay hinanap ni Hansen si Zero at dinala siya sa harap ni Dragon King para maipakita niya ang mga kapangyarihan ng Ozure na kaya niyang gamitin. Imposible, 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 imposible. Paano nagagawa ng mga tao na pagsanayan ang Ozure Sutra? Imposible, imposible. Imposible, paulit-ulit na sabi ni Dragon King, na parang ang pagkabigla ay naglagay sa kanya sa isang pagkatulala. Ang falsified Sky Sutra ni Godslayer Luo ay halos kapareho ng Ozure Sutra, sabi ni Hansen sa kanya. Nagkukwento ka. Tumangging maniwala si Dragon King sa kanyang naririnig. Ngumiti si Hansen at sinabi, may ugnayan ako sa dugo kay Godslayer Luo, ako ang tunay na tagapagmana. Hindi si Zero. At nabasa ko na ang falsified Sky Sutra at makakapagpatunay ako, 100% na iisa lang sila. Wala man lang nasabi si Dragon King bilang tugon sa claim na ito. Kaya, nagsalita ulit si Hansen, sinabi niya, pinagsanayan ng aking kapatid ang falsified Sky Sutra, at nakita ko na siyang ginagamit ito. Pareho ang mga kapangyarihan, at ngayon, may personal na interes ako sa lahat ng gulo na ito. Ang huling bagay na gusto ko, kapag pumunta siya rito sa Third God Sanctuary, ay ang pagdurusan niya sa aking pagdadaan. Ayaw kong magkaroon ng mga emperador na gustong apihin siya dahil sa isang kasanayan na taglay niya.
Mukhang nagkakasalungatan ang damdamin ni Dragon King, ngunit ang pagkabigla ang nangingibabaw na emosyon. At sobrang nagulat siya, halos hindi na siya makapagsalita. Sinabi ni Hansen, sa alyansa, may isa pang lahi ng mga nilalang. Hindi sila tao, at sila ang tinatawag nating Shire. Ang falsified Sky Sutra ay nakuha mula sa isang libingan na pag-aari ng isa sa kanilang mga namatay na hari. Sa wakas ay sumagot si Dragon King, at tinanong niya, ano ang hitsura nila? Ang mga Shire. Inilarawan ni Hansen ang kanilang hitsura, at nag-iba ang mukha ni Dragon King. Pwede mo bang sabihin sa akin kung may kaugnayan ba ang Shire at ang bagay na ito? Tanong ni Hansen. Sinabi ni Dragon King kay Hansen, hindi ko alam kung bakit ako. Kung hindi mo ako tutulungan na maghanap ng solusyon sa problemang ito, tayo laban sa buong sanctuary. Pareho tayong nasa iisang bangka, sabi ni Hansen. Kinagat ni Dragon King ang kanyang mga labi bago magsalita muli. Okay, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong malaman. Personal, hindi ko iniisip na makakatulong ang anumang sasabihin ko sa iyo, pero kung sapat na ang kapayapaan ng isip, narito ako para sa iyong paliwanag. Sabihin mo sa akin ang kaya mong sabihin, kung gayon, sabi ni Hansen. Bumantong hininga si Dragon King at sinabi, okay. Kahit na hindi ko sinabi sa iyo, kailangang lumabas ang katotohanan sa huli. Tumahimik si Dragon King ng ilang sandali, na parang nag-iisip kung ano ang sasabihin niya. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, tama ka. Tinawag ni Mr. Ancient Devil ang isang demi-Diyos gamit ang Demigod Geno Core, ngunit mali ka sa pag-aakalang ginamit niya tayo bilang sakripisyo. Nagawa niyang tawagin ang mga super nilalang at espiritu na kailangan niya, ngunit bukod doon, kailangan niya ng aking tulong. Tulong. Hindi naintindihan ni Hansen kung anong tulong ang kaya niyang ibigay ni Dragon King, o kung ang pagtawag ng isang demi-Diyos ay nangangailangan pa ng tulong kung kaya niyang gawin iyon ng napakasimple. Sinabi ni Dragon King, sinabi ko sa iyo na tutulungan ka ng mga demi-Diyos pagkatapos na tawagin. Ngunit, tulad ng lahat ng bagay, nakasalalay ito sa kanilang kalooban sa araw na iyon. At higit pa rito, hindi tinawag ni Ancient Devil Emperor ang isang demi-Diyos para sa tulong. Ano ang gusto niya, kung gayon? May hula na si Hansen sa isip, ngunit gusto pa rin niyang humingi ng kumpirmasyon. Sinabi ni Dragon King, gusto niyang patayin ang demi-Diyos at kunin ang core para sa kanyang sarili. Nahulaan ni Hansen ito, ngunit gayon paman, ang pagdinig na iyon ang nais gawin ni Ancient Devil Emperor ay medyo nakakatakot. At ano ang nangyari pagkatapos? Nagtagumpay ba siya? Tanong ni Hansen. Siyempre, nag-pause si Dragon King, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasabi, well, ang tagumpay ay kamag-anak. At ano ang ibig sabihin niyan? Kumunat ang noo ni Hansen. Niloko ni Mr. Ancient Devil ang demi-Diyos, ngunit hindi siya ang pumatay sa tinawag. At hindi rin siya ang kumuha ng core, sabi ni Dragon King. Sir, nagulat si Hansen. Oo, pinatay niya ang demi-Diyos at kinuha ang demigod Geno Core. Iyon ang nagsilbing batayan ng insidente ng pagkakanulo na matagal mo nang tinatanong sa akin. Kabanata 13:18. Hinintay ni Hansen na matapos ang pananalita ni Dragon King, ngunit nahihirapan siyang maniwala sa katotohanan ng kwentong kanyang narinig. Kung gusto ni Ancient Devil Emperor na makipaglaban sa isang demi-Diyos, posible bang maging pabaya siya at hayaan ang isang tauhan na hindi lang magnakaw ng kanyang pagpatay, kundi kunin din ang demigod Geno Core? At kung nagawa ni Azure na makatakas sa paggawa nito, sa pagkakataong maaaring ituring na swerte, paano siya naging sapat na malakas para sumalungat kay Ancient Devil Emperor, na nagdulot sa iba na traidorin ang kanilang pinuno? Bukod dito, mayroon ng demigod Geno Core si Ancient Devil Emperor. Bakit niya ipagsapalaran ang lahat sa pamamagitan ng paggamit nito para patayin ang isa pang demi-Diyos, para lang makakuha ng isa pa? Katulad ng June na taglay ni Hansen, hindi sila mga artifact na nagpapalakas sa kakayahan ng isang tao sa anumang paraan. Hanggang sa puntong ito, wala pang nasabi si Dragon King at Yaksha tungkol sa pagkakanulo. Kahit na nagsimula ng magpaliwanag si Dragon King ng ilang menor de edad na detalye, ang karamihan sa misteryo na matagal nang gustong malaman ni Hansen ay nanatiling maulap at hindi pa natutuklasan. Ang isip ni Hansen ay puno ng maraming tanong tulad ng lagi. At same time niyang inaasahan na handa si Dragon King na bigyan siya ng sagot na kanyang pinakagusto. Ngunit tila lumampas siya sa kanyang mga hangganan dahil umatras na siya ngayon at tumigil sa pagiging masyadong madaldal. Ngunit alipin na siya ni Hansen ngayon, kaya hindi titigil si Hansen sa pagpupumilit sa kanya para sa higit pang mga sagot. Matapos malaman ang ilang piraso ng impormasyon, nagutom si Hansen para sa higit pa.
Nagpasya siyang magtanong paano nagawa ni Azure na patayin ang isang demi-Diyos. Ano ang nakuha niya sa paggawa niyan? Nanginginig ang mga labi ni Dragon King at nagkakasalubong ang mga ito, pinipigilan ang mga salitang hindi pa handang lumabas sa kanyang bibig. Tumingin siya sa ibang direksyon sandali na parang nag-iisip kung ano ba talaga ang dapat niyang sabihin. Nang handa na siya, bumalik siya para tumingin kay Hansen at sinabi, komplikado. Ang buong bagay ay parang isang panaginip na may lagnat kapag naaalala ko ito ngayon. Totoo, hindi kami sigurado kung isang demi-Diyos nga ba ang talagang pinatay namin. Hindi talaga alam ni Hansen kung ano ang gagawin sa sinabi nito, kaya nagpumilit siya para sa higit pa at tinanong, hindi ba sinabi mo lang na tinawag mo ang isa? Paano mo hindi malalaman na tinawag mo ang isang demi-Diyos, kung dumaan ka sa mga kinakailangang hakbang para sa pagtawag ng isang demi-Diyos? Patuloy na nanahimik si Dragon King tungkol sa pangunahing isyu, umiiwas sa paksa hanggat maaari. Nag-aalala si Hansen na matitinag si Dragon King. Malinaw na isang mahirap na paksa para sa kanya na pag-usapan, at kahanga-hanga na nagbigay siya ng gaanong karaming impormasyon. Ayaw ni Hansen na umatras siya pabalik sa isang uri ng shell at tumangging magsabi pa. Sinabi ni Dragon King, ginamit ni Mr. Ancient Devil ang core para tawagin ang isang demi-Diyos, ngunit ito ay kakaiba. Ano ang kakaiba dito? Tanong ni Hansen. Sinabi ni Dragon King, plano ni Mr. Ancient Devil na tawagin ang isang mahihinang demi-Diyos. Matutukoy niya ang lakas ng isang demi-Diyos sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanilang altar bago siya magsimula sa ritual ng pagtawag. Mayroon siyang higit sa isang demigod Geno Core, at sa huli, nagpasya siya sa isa para sa sakripisyo. Gayunpaman, ang altar ay napakahina kaya hindi nito kayang ubusin ang isang super nilalang na inaalok bilang sakripisyo, buhay, leastways. At ang kahinaang ito ay sumasalamin sa demi-Diyos mismo, nang tuluyan na siyang matawag. Kahit gaano kaina ang mga demi-Diyos, dapat mayroon silang fitness na hindi bababa sa 5,000. Tama ba iyon? Tanong ni Hansen. Natutunan ni Hansen ang tungkol sa mga demi-Diyos sa pamamagitan ng pamilyang G. Ang pinakamahihinang nilalang sa Fourth God Sanctuary ay may fitness level na 5,000 at iyon ang pinakamababa. Ang kaligtasan sa ganitong lugar, para sa anumang tao, ay isang pagsubok. Sinabi ni Lolo J kay Hansen na kahit na makuha niya ang isang mas mataas na fitness number kaysa 5,000, hindi niya dapat maliitin ang mga nilalang at espirito sa lugar na iyon. Kahit na mahina sila sa Third God Sanctuary, hindi sila magiging biro sa Fourth God Sanctuary. Gagamitin niya ang ating pinagsamang kapangyarihan at mga Geno Treasures para patayin ang isang demi-Diyos. Kahit na hindi natin kayang patayin ang demi-Diyos na ating tinawag, ang pagpapadugo nito at pagkolekta ng dugo nito ay gagawing sulit ang paglalakbay. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang nilalang na naninirahan sa Fourth God Sanctuary na ating tinawag, at natural na matakot at kabahan tayong lahat sa gawain na nasa ating mga kamay. Ngunit nang lumitaw ang demi-Diyos na iyon sa harap natin, nasa bingit na siya ng kamatayan. Ang pagpatay dito ay magiging madali para sa kahit sino sa atin. Wow! Ang swerte ninyo. Nagulat si Hansen nang marinig na ang swerte nila. Swerte. Tiningnan ni Dragon King si Hansen ng kakaiba bago magpatuloy sa pagsasabi, wala sa kanyang mga plano ang may halaga, kaya lumabas si Azure at pinatay ito. Pagkatapos, kinuha niya ang kapangyarihan nito. Parang pag-ikot ng kutsilyo, at bigla, nagkaroon ng dibisyon sa mga ranggo at pagtatalo sa mga general. Nagsimula ang isang labanan, at nagresulta ito sa lubos na pagkawasak ng Ancient Devil Shelter. Parang nagnakaw si Azure ng isang magandang pagpatay. Hindi ko talaga makita kung ano ang malaking kaguluhan. Hindi ba pwede kayong mag-usap? Medyo nabigo si Hansen nang malaman na ito ang sagot sa misteryong matagal niyang gustong malaman. Tiningnan ulit ni Dragon King si Hansen ng kakaiba, at sinabi niya, sabi ko bang kakaiba ang hitsura ng demi-Diyos, hindi ba? Oo, kakaiba. Ibig sabihin, kakaiba na ang emperador na ito na ating tinawag ay namamatay ng kakaiba, tama ba? Sabi ni Hansen. Magiging swerte kung nangyari talaga iyon. Nagpos si Dragon King at bumantong hininga sandali, bago ipaliwanag, bago mamatay ang demi-Diyos, may sinabi siyang nagpalamig sa ating mga buto. Okay, at ano ang sinabi niya? Tanong ni Hansen. Nais niyang magsalita ng mas mabilis si Dragon King dahil naiinis si Hansen kapag ang bawat salita at pantig ay napakabagal na binibigkas. Sinabi niyang siya ang Diyos. Nanginginig ang boses ni Dragon King para bigkasan ang huling salitang iyon. Diyos. Narinig na ni Hansen ang tungkol sa isang figure na nagpapakilalang Diyos, at hindi niya iniisip na nangangaral si Dragon King tungkol sa big cheese ng Kristyanismo nang sabihin ito.
Parang ang figurang Diyos na sinasabing nakilala ni Han Jinji. Kabanata 13:19. Well, normal lang siguro na tawagin ng ilang demi-Diyos ang kanilang sarili na Diyos, tama ba? Nasa titulo nila iyon, pagkatapos ng lahat. Alam kong maraming mapagmataas na espiritu sa paligid ng mga lugar na ito na may God complex, sabi ni Hansen, na umaasa sa mga dayami para sa isang posibleng dahilan kung bakit tinawag ng espiritu ang sarili nitong Diyos. Well, naisip din namin iyon. At iniisip na pagmamayabang iyon, mas gusto naming patayin ito. Gayunpaman, iyon ang pagkakataong nagsabi ng ibang bagay ang espiritu. Nang matapos ang pangungusap ni Dragon King, ang kanyang mukha ay naging isang nakakabahalang pagniwi. Hindi nagtanong o nagudyok si Hansen na sabihin kung ano ang sinabi, tiningnan lang niya ng matindi si Dragon King. Nang may baluktot na boses, nagutos si Dragon King ng ilang salita. Sinabi niya, sino mang pumatay sa Diyos ay mabubure. Hindi gaanong nag-iisip si Hansen tungkol dito, sa una. Higit sa lahat, naniniwala siyang ang demi-Diyos na nagpakilalang Diyos ay nagsisinungaling lang. Parang isang pagbabago sa klise na, kung babagsak mo ako, magiging mas malakas ako kaysa sa kaya mong isipin. Ganoon ang uri ng bagay na iyon. Magiging ganoon iyon, o, mangingiming ako sa iyong asterisk sa mula sa kabilang buhay. Nagpatuloy si Dragon King sa pagpapaliwanag dahil sa nakakahiyang katahimikan na sumunod sa kanyang sinabi. Sinabi niya, muli, hindi kami gaanong nag-aalala sa sinabi ng demi-Diyos. Sapat na ang narinig ni Osiris sa mapagmataas na espiritu na pinaniwalaan niyang siya, at nang may matinding galit, pinatay niya ito. Siyempre, ito ay sa malaki at kakilakilabot na hindi pagsang-ayon ni Mr. Ancient Devil. Magkaibigan kami ni Osiris. Napakaganda ng aming pagkakaibigan. Dahil doon, alam ko kung saan nakasalalay ang aking katapatan, at ayaw kong traidorin si Mr. Ancient Devil. Ang iba, sa anumang dahilan na nag-udyok sa kanila, ay hindi. Kasama sila kay Osiris at agad na nagsimulang makipaglaban. Pero si Osiris ang pinakamalakas sa ating lahat. Matapos niyang patayin ang demi-Diyos, ang lakas at kapangyarihan na iyon ay lalong lumakas. Ang mga sumunod sa kanya ay naniniwalang mananalo si Osiris. At tulad ng madalas na ginagawa ng mga espiritu, lumapit sila sa pinakamalakas sa kanila, na malamang na siya. Kung matatalo si Mr. Ancient Devil, syempre gusto ng mga general na suportahan ang master na papalit sa kanya. Ngunit hindi iyon nangyari, at ilang sandali matapos ang paglabag, nawala siya. Halos natatakot si Dragon King nang sabihin ito. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Tanong ni Hansen. Nakakaengganyo ang kwento, at sabik siyang magkaroon ng karagdagang paliwanag sa bawat detalye. Nawala siya, wala na lang siya. Ang laganap na paniniwala tungkol sa maaaring nangyari ay nahati sa dalawang ideya, alinman ay dinala siya sa Fourth God Sanctuary, o tumakas siya at hindi na niya kailangan ang sinuman. Nautal muli ang pananalita ni Dragon King, tulad ng madalas niyang gawin. Matapos huminga para makabawi, nagpatuloy siya sa pagsasabi, bukod sa mga kasama namin ni Mr. Ancient Devil na umaasang patayin ang tinawag na demi-Diyos, tila nakalimutan ng lahat ang pag-iral ni Osiris. Isang sikat na espiritu siya, at ang kanyang pangalan ay ipinagkalat sa lahat ng dako. Ngunit pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, para bang nakalimutan na siya. Nakalimutan ng lahat kung sino siya. Kahit na ang mga espiritu na nakakakilala sa kanya ng 100,000 taon ay nakalimutan ang pangalang Osiris. Wala ni isa sa kanyang mga nilalang o mga tagapagmana ang naaalala kung sino siya. Ganoon na lang ang sinabi ng nakakatakot na espiritu na iyon bago ito mamatay. Ang sino mang pumatay sa kanya ay tuluyang mabubure. Ang tanging mga nakakaalala sa kanya ay ang mga general na kasama niya, ngunit kahit na iyon ay sandali lang. Kahit sila ay nakalimutan din ng hindi nagtagal. Kitang-kita ang takot ni Dragon King habang kinukwento niya ang kwentong ito, at lumapit siya para sabihin kay Hansen, pero bago umalis si Osiris, pinapangako niya akong hindi sasabihin sa sino man ang mga nangyari sa araw na iyon. Isinulat din niya ang sutre sa aking kaliskis. Sinabi niya sa akin na alagaan ang mga taong nagsasanay ng kapangyarihang iyon, at habang una kong naisip na tinutukoy niya ang kanyang mga anak, nalaman ko mamaya na wala sa kanila ang nagsanay ng kanyang mga kapangyarihan. Matagal akong naghahanap kay Osiris pagkatapos noon, ngunit sa paglipas ng panahon, ang katanyagan ng ating grupo ay nagsimulang mawala rin. Kahit tayo ay nakalimutan, kasama na si Mr. Ancient Devil. Naglaho kami sa alamat, at pagkatapos ay sa mito, at pagkatapos ay sa wala. Ang tanging pagkakaiba ay, nanatili tayo dito, paliwanag ni Dragon King. Nagulat si Hansen nang marinig ang lahat ng ito. Sinabi niya, siguro dinala si Osiris sa alyansa, at ang Shire ang kanyang mga inapo.
At siguro iyon ang dahilan kung bakit hindi sila makapasok sa mga sanctuary. Magkakasundo ang lahat. Kung totoo ang kwento, matibay ang paniniwala ni Hansen na iyon ang pinakamakatwirang dahilan. Mukhang nagkakasundo ang mga piraso. Sinabi ni Dragon King, maaaring tama ka. At kung may dugo kang Shire, kaya mong pagsanayan ang Azure Sutra. Matagal na akong nag-iisip tungkol sa kakaibang pangyayaring ito, at sa tingin ko oras na para makakuha ako ng mga sagot. Alam ni Hansen na sinabi na ni Dragon King ang lahat ng kaya niyang sabihin, at may kaunting alam pa siya. Ang pagbanggit niya sa dugo ng Shire ay kakaiba, ngunit ito ay nag-iba at naging napakagaan, halos wala na ang relasyon. Ang may tunay na relasyon sa dugo ay ang pamilyang Luo na sumunod sa Shire. Siguro kailangan kong pumasok sa libingan ng Shire at mag-archaeology kung gusto kong maghanap ng mga tiyak na sagot. Kung iisipin, halos nakakahiya na hindi ako mas nagkaroon ng kaugnayan sa pamilyang Luo. Dahil sa aking kasaysayan at mga pagtatalo sa kanila, duda akong hahayaan nila akong sumilip sa kanilang malaking libro ng mga lihim ngayon. Ang isip ni Hansen ay naglalakbay sa iba't ibang paraan kung paano siya maaaring matuto ng higit pa. Pagkatapos noon, sinabi ni Hansen kay Dragon King ang higit pa tungkol sa Shire at sa Falsified Sky Sutra. Batay sa kanyang narinig, nagsimulang maniwala si Dragon King na talagang napunta si Azure sa alyansa. Ngunit tungkol sa kung paano nangyari iyon, wala siyang ideya. Marahil ay nasira niya ang dimensyon, ngunit kung iyon ang nangyari, nasa Fourth God Sanctuary sana si Azure. Tiyak na may kakaibang kapangyarihan ang Demidyos na kanilang pinatay. Naisip ko, buhay pa ba si Azure? Tanong ni Hansen sa kanyang sarili na nag-iisip ng isang pagkikita sa kanya balang araw. Marami siyang itatanong. Kung hindi nasira ang kanyang Spirit Stone, dapat ay buhay pa rin siya. Kung ang mga patakaran para sa mga espiritu ay nalalapat pa rin kahit na nasa labas sila ng mga sanctuary. Kabanata 13:20. Kung pumatay si Ancient Devil Emperor ng isang demi-Diyos, ano ang makukuha niya sa pagkuha ng isang core at ng dugo nito? Hindi kasama ang buong pagkabure na bagay, mind you. Naisip ni Hansen ito na nagninilay sa lahat ng kanyang narinig sa kanyang pag-uusap kay Dragon King. Dahil sa laki ng kapangyarihan ni Ancient Devil Emperor, siya ang uri ng tao na walang problema sa pag-akyat sa Fourth God Sanctuary at pagiging isang demi-Diyos. Mula sa kanyang narinig, hindi na niya kailangang subukan ang isang bagay na kasing panganib ng paghamon sa isang demi-Diyos sa Third God Sanctuary. Dapat mayroong isang malaking benepisyo o bonus na makukuha at makuha sa pamamagitan ng kusang pagtawag sa isang demi-Diyos at pagtatangka na patayin ito. Kahit na ang pinakamahinang demi-Diyos ay hindi magiging biro. Ang nangyari matapos patayin ni Azure ang demi-Diyos ay lubos na sumalungat sa inaasahan ng sinuman. Kahit na si Ancient Devil Emperor ay hindi inaasahan ang mga resulta, at kaya iyon ang nag-udyok kay Hansen na magtanong. Sumagot si Dragon King na sabi ni Mr. Ancient Devil na ang mga espiritu at nilalang, at ngayon ay mga tao rin ata, ay makakapagbukas lamang ng 10 gene lock. Kung naging isang demi-Diyos ka, hindi ka na makakapagbukas ng iba pa. Dapat ay binuksan niya ang 10 sa kanila, oo. Tanong ni Hansen. Naisip niyang ito ay isang ibinigay, ngunit ang pagtatanong para sa kumpirmasyon ay hindi masama. Sinabi ni Dragon King, ginawa niya, oo. Ngunit pinatnubayan siya ng paniniwala na mas marami pang maaaring mabuksan. Mayroon bang ika-11 gene lock? Tanong ni Hansen. Hindi naman talaga. May isa pang gene lock, ngunit hindi ito isa sa simpleng pag-unlad. Gumagana ito sa isang bahagyang magkakaibang spectrum, sabi ni Dragon King. Okay, at ano ang pagkakaiba? Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Hansen ang tungkol sa ganoong bagay, at sabik siyang matuto ng higit pa. Aaminin ko, hindi ko alam ng lubusan. Hindi masyadong nagkwento si Mr. Ancient Devil tungkol dito, ngunit hinanap din ng ibang mga emperador ang pagbubukas ng gene lock na ito. Nagpatuloy si Dragon King na sinasabi, si Mr. Ancient Devil ay nagsikap ng husto para buksan ito. Matagal siyang nagtrabaho dito, gamit ang iba't ibang paraan at pamamaraan. Hindi siya kailanman nagtagumpay. Ang paraan ng demi-Diyos ang kanyang huling paraan. Hindi ipinaliwanag ni Dragon King kung ano ang espesyal na gene lock na ito, kaya naguguluhan pa rin si Hansen. Parang sino God Emperor ay tulad ni Ancient Devil Emperor, naisip ko. Hinahanap ba niya ang espesyal na gene lock na ito? Ang lalaking ito ay nagwawasak, at kaya niyang maging isang demi-Diyos kung gusto niya. Dapat mayroong isang bagay na nagpapanatili sa kanya rito, na ayaw pang umakyat. Pinag-isipan ni Hansen ang mga kakaibang bagay na nakapalibot sa kanyang pinakabagong kalaban. Bumalik si Hansen sa alyansa ilang sandali matapos ang talakayan, sa utos ni Ji Raojen na tumawag sa kanya.
Sinagot ni Hansen ang tawag at sinabi, "Hey Dad, kumusta si Mom?" May sakit ang ina ni Jianran ng ilang panahon. Hindi ito isang sakit na nakamamatay, ngunit naisip pa rin niyang magalang na magtanong. Mukhang wala sa mood si Ji Raojen para makipagpalitan ng mga social niceties, at agad niyang tinanong, "Ipinabalik mo ba ang lahat ng mga taong iyon sa alyansa? Kung ginawa mo, totoo ba?" Depende. Ano ang narinig mo?" Tanong ni Hansen. Ipinaliwanag ni Ji Raojen kay Hansen, naniniwala ang mga espiritu na may anak si Godslayer Luo sa isa sa iyong mga shelter, at ngayon ay naghahanap sila ng dugo. Sinabi ni Hansen sa kanya, "Oo, ipinabalik ko ang lahat ng mga tao. Aayusin ko ang sitwasyong ito, huwag kang mag-alala. At kapag nalutas ko na ang problema, lahat sila ay makakabalik." Ano ang plano mong gawin?" Tanong ni Ji Raojen. Diretsong sinabi ni Hansen sa kanya, "Lumaban, syempre. Talaga bang sa tingin mo kaya mong gawin ang ganoong bagay? Nakagawa ka na ng mga bagay na hindi inaasahan, kaya hindi kita duda. Pero sigurado ka bang kaya mong gawin ito?" Parang nag-aalala si Ji Raojen para sa kaligtasan ni Hansen. "Oo, sigurado ako." Matibay na sinagot ni Hansen si Ji Raojen, walang lugar para sa mga pagdududa o pangalawang pag-iisip. Sinabi ni Ji Raojen, "Mabuti. Ngunit mag-ingat ka, please. Mag-isip ka muna at maunawaan ang kabigatan ng sitwasyong ito dahil ang buong taya ng pag-unlad ng sangkatauhan sa Third God Sanctuary ay nasa iyong mga kamay. Ikaw ang nagdadala ng ating kinabukasan doon, ngayon. Kung matatalo ka, lahat ay mawawala." "Naiintindihan ko ng mabuti," sabi ni Hansen. Pagkatapos ay bumulong si Ji Raojen ng isang bagay na hindi marinig bago mag-post. Parang nag-aayos ng sarili, pagkatapos ay umubo siya at nagsalita, "Sinabi ko iyon bilang isang presidente. Bilang isang ama, masasaktan ako ng husto kong makita kong malungkot ang aking anak na babae. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Tapusin ko ito hanggang sa wakas at lalabas akong nakangiti. Ipinapangako ko sa iyo iyan," nagsalita si Hansen nang may layuning magbigay ng kumpiyansa. Pumunta si Hansen sa Skynet para basahin ang balita. Lahat ng dako ay mga ulat ng mga nangyayari. Kailangan mong manirahan sa ilalim ng isang napakakapal na bato sa isang nagyayelong asteroid sa malalayong sulok ng kalawakan para hindi malaman ang mga nangyayari. Nakakadismaya, naisip ng mga tao na dapat na tumigil na si Hansen habang nasa unahan pa siya. Naisip nilang hindi na siya dapat tumayo at mas mabuting umatras at sumuko. Nag-aalala ang mga tao na ipinadala sa alyansa para sa kanilang kinabukasan. Kung mawawala ang kanilang mga shelter, hindi na sila makakabalik, at tapos na ang kanilang panahon sa mga sanctuary. Maraming propesyonal ang nag-analisa ng sitwasyon ng buong kakayahan nila, at ang pangkalahatang pagsang-ayon sa kanila ay dapat umalis din si Hansen. Ngunit bago pa man magpatuloy ang mga bagay, nagpasya si Hansen na maghapunan kasama si Jianran. Sa buong pagkain, ang kanyang mga labi ay nag-aalangan sa pagsasabi ng isang bagay. Malinaw na mayroon siyang nasa isip, ngunit isang hindi nakikitang puwersa ang pumihil sa kanya na magsalita. Nagpasya si Hansen na lapitan siya mula sa likod, alam ang kanyang nararamdaman. Niyakap niya siya mula sa likod at nagsalita para sa kanya. "Naniniwala ka bang kaya kung gawin ito?" "Oo, pero natatakot ako," sabi ni Jianran, hinahaplos ang mga bisig na nakayakap sa kanya. "Hindi ko kailanman gagawin ang isang bagay na pipigil sa aking pagbabalik sa iyong mapagmahal na init. Mag-iingat ako, ipinapangako ko. Ayaw kong matapos ang aking panahon kasama ka, kailanman. Baka hindi ako ang pinakamalakas, at baka magkamali ang mga bagay, pero kung mangyari iyon, tatakas ako. Tatakbo ako sa teleporter, sa pintuang iyon, at sa iyong mga bisig. Makikita mo ulit ako." Yumuko si Hansen para halikan siya, at pagkatapos ay sinabi, "Plus, gusto kong magkaroon ng anak. Hindi pa ako pwedeng mamatay." Tumawa si Jianran at sinabi, "Gusto ko pa ng anak na babae, isang katulad ni Bauer. Hindi ko rin ayaw ng isang maliit na prinsesa para sa akin. 4 o 5 anak na babae ang perpekto, sa tingin ko. Tiyak na magiging masigla ang bahay. Sigurado ka bang hindi mo lang gusto ang pag-eehersisyo sa paggawa ng napakaraming anak?" "Well, masaya naman iyon." "Oh, ang kapal mo." Hooray! Pagkatapos ay bumalik si Hansen sa sanctuary. Ang kanyang mga kasama ay nasa red alert, ayaw palampasin ang eksaktong sandali na makikita ang papalapit na kaaway. Hindi ito ang oras para sa kapabayaan o pagkakamali. Ilang araw pagkatapos, habang nakikipag-usap si Hansen kay Xi Jinping, nakita niyang nagsimulang lumapit ang isang anino sa shelter. Mayroon itong nakakatakot na presensya ng isang nakalawit na bundok na handang lunukan ng lupa.
Boom! Isang higante ang lumapag sa tuktok ng mga labi ng nasirang shelter, na bumuo ng dalawang bunganga, isa para sa bawat paa.